Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. Syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Saturday. So, happy Saturday sa atin lahat ng bonggang-bongga. At hindi lang yan, syempre, gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat po sa pagmamahal at suporta na binibigay ninyo. At hindi lang yan, syempre, sa mga bago nating subscribers, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo, syempre, dito sa channel ko. At syempre, sa lahat naman ng makasolid na Mama Sam dyan, maraming salamat. Alam na ninyo kung sino kayo, di ba? So, yon. So, ngayong araw na to, marami akong hatid na chika na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na nating patagalin ang ating mga chika. So, para sa una natin chika, bagong pambaton ng Miss Grand Laos, kinoronahan na. Yes! Kinoronahan na nga ang bagong reyna ng Miss Grand Laos, kung saan ay talaga namang masasabi ko, oy, ang ganda din niya ha. Pero, syempre, hindi rin nagpakabog ang beauty ni CJ Opiasa kagabi. In fairness ha, talagang lalong gumaganda talaga si CJ. Bagay na bagay sa kanya yung maroon gown na color, and then plus yung styling niya kagabi, yung ayos niya, ay winner. So, gustong-gusto ko. Sobrang talagang habang tumatagal ay lalong gumaganda ang CJ Opiasa. Aminin, di ba? Ang ganda ng makeup niya kagabi. And then, ayun nga, sa bago nilang reyna ng Miss Grand Laos, sobrang excited ako kung anong ipapakita neto sa kompetisyon ng Miss Grand dahil sobrang mukhang palaban din, ha? So, yan. So, naloka lang ako kasi naunahan pa tayo ng Laos, ng Malaysia, ng India, tapos yung ating pageant nga, di ba? Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan patagalin ng ganon. Eh, bakit naman itong mga pageant na to? Sobrang simple lang, and ayun, nagawa nga ang mga dapat na magawa. Di ba? So, yun. Dapat nilalaban na to eh. Huwag nang pinapatagal. So, na-worry ako kasi parang konti na lang yung panahon na mag-prepared ang magiging pambato natin sa Miss Grand. Next month na kasi yung start ng competition. At hindi lang si Miss Grand Laos, kahit ang Miss Grand Colombia, nakoronahan na rin. At ayun nga, talagang ready na rin. Hindi siya masyadong ganun kabongga yung beauty. Pero parang feeling ko, ay alam naman natin ang Colombia. Diyos ko, bigla na lang nagmamagic yan. Charot. Isa siya sa mga nilulook forward ko na makita dito sa Bangkok, Thailand very soon, ang pambato ng Colombia. Kasi noong last year, palaban yung pambato nila eh. So ngayon tingnan natin kung ano ang ipapakita ng magiging pambato nila ngayon. So, but syempre, congratulations kay Linda. Linda Sirisopa, ang bagong Miss Grand Laos. O, yan! And let's see kung kakabog nga ba ang kanilang pambato sa darating na Miss Grand International. O, diba? So, yun, nakakaloka. At ito ang sumunod na chika after ng Malaysia, Laos. Next station is Panama para kay CJ Opiasa. Anong masasabi mo dito, Mama Sam? Ay, bongga. Alam ko may Panama tapos may USA. Eh, di ba may US pass? Visa na siya. So, yon. So, ako para sa akin, sobrang masaya ako para kay CJ kasi di ba sunod-sunod yung kanyang biyahe. And then, of course, I wish safe flight for CJ kasi syempre medyo malayo-layo ang Panama at ilang oras ang babiyahihin niya doon. And then after Panama may mga ilang ano pa yata, diretso na yata siya sa US.
And meron pa ako naririnig, may ganito pa, may ganyan pa. My gosh, talagang namamayagpag talaga ang CJ. Kung iisipin mo si CJ Opiasa, ang napakaswerte na reyna na kinoronahan bilang reyna ng International Queens sa buong mga reyna natin, no? Kasi parang ang short lang nung term, pero talagang sagad din naman ang biyahe. Oh, 'di ba? Ikumpara pa natin yung mga Miss Universe Queen natin like Pia, Catriona. Aba, level itong si CJ Opiasa sa kanila ng bonggang-bongga kasi my gosh, ang bongga, 'di ba? So, I'm happy for CJ. Ayun, ang swerte-swerte kasi 'di ba, iniisip nga natin na ganito pero ngayon tingnan ninyo, ngayon talagang namamayagpag. Ang sarap talaga maging Miss Grand Winner din, no? Kaya, good luck. At ito ang sumunod natin, chika. Preo. Talagang handang-handa para sa laban ng Miss Universe Thailand. So, tingin mo, Mama Sam, si Preo kaya ang tinik kay Vina para sa kompetisyon? Oo naman. So, talagang tinik na tinik yan si Preo. Tingin ko si Preo nga ang mananalo dito kasi syempre 100% Thai. Tapos alam mo yun, iba din yung presensya niya. Iba din talaga yung gusto ng tao sa kanya. Kumbaga parang nakikita talaga siyang winner dito. Sa totoo lang, medyo nakakatakot for Vina. Si Vina naman, soso lang, malakas din naman yung laban. Pero baka sabi ko nga, maka top 5 lang si Vina uli. Kawawa naman si Vina, no? So ako naiiyak ako pag naiisip ko, baka top 5 lang. I wish na sana winner si Vina. Kasi syempre, ang tagal na lumalaban dito. So, yun, si Preo pwede naman sa susunod na taon na lang. Charot. Pero, ayun nga, nakikita ko si Preo na isa sa mga tinik talaga sa mga kandidata dito sa Miss Universe Thailand. At iba talaga yung presensya na binibigay ni Preo. Sobrang anlakas. Winner. Ganon. Oo. At tingnan natin. Tingnan natin kung ano magiging eksena niya sa darating na Miss Universe Thailand. Kung siya nga ba ay mamamayagpag ng bonggang-bongga. So, ayun nga lang, kailangan lang talaga mag-ingat ni Vina. Si Vina kasi parang ewan ko, gewang-gewang ngayon. Bad styling ni Vina, ha? Syempre, hindi rin nagpapahuli. Talagang kumakabog din. At tingin ko naman, lalaban naman si Vina. Pero kasi iba yung pagiging fresh overload ni Preo. Si Preo kasi parang feeling ko kontrabida sa buhay ni Vina. Charot, so yun. Naalala ko tuloy yung tinaboy si Preo. Tapos parang feeling ko strategy game lang yun. Pero ang ending mamaya, si Preo pala yung ipapanalo. And then yung kinausap ni Ko Naan dati, di ba? Parang pag si Vina, hi Vina, tapos pagdating kay Preo, pero mamaya ang ending, syempre, tie to tie. So, yan. So, good luck. Good luck na lang sa kanila. Bahala sila. Ayun. So, para sa sumunod natin, chika, Mama Sam, tingin mo, Pauline Amelex mas bagay daw sa Miss World? To be honest, noong ko pa ito sinasabi, doon sa mga vlogs ko noon, na si Pauline Amelex talaga ay isa sa mga nakikita ko na pwede talagang pang Miss World, yung beauty niya, yung ganda niya. Pero ngayon, kasi di ba lumaban na siya ng supranational, ayoko nang lumabas si Pauline Amelex talaga ng kahit anong national pageant. Kumbaga para sa akin, enough na ang first runner-up sa supranational. Bakit ko nasasabi yan? Paano naman kasi, Diyos ko, pasasalihin mo pa ba ng iba pang pageant? Parang feeling ko, enough na, okay na yung siya, okay na yung naging Miss supranational first runner-up. Kumbaga, parang mag-focus na siya sa iba pang mga aspeto sa buhay niya, kung ano yung mga gusto niya pang mangyari. Pero to the join again to another pageant, parang, oh my God, isang riskihan. Paano pag natalo, di ba? So, yon, nabalitaan ko nga nung nakaraan, gusto daw niya sumali uli sa Miss Universe Thailand. Ano to, mag-aalavina ka lang, ganon. So, hindi sa lahat ng oras ay pwedeng sumanayon talaga ang mga bituin sa langit sa mga gusto natin. Pero, lagi natin tandaan na yung experience natin na nakukuha dyan, enough na para masabi natin na at least na-experience natin yan, di ba? Kasi pag nagpaulit-ulit ka pa, parang
ano ba? Ito nga si Vina, parang feeling ko, obsessed ka sa pagiging Miss Universe Thailand. So, paano pag hindi mo nakuha to? O, diba? So, yun, anong mangyayari sa'yo? So, syempre, protection pa rin sa sarili, mas maganda. Kasi, syempre, hindi naman sa lahat ng oras ay laging panalo ang laban. E, paano pag natalo? E, di, syempre, ibang usapan na yan. So, good luck, syempre, diba? Kung sasali man si Pauline sa Miss World Philippines, eh sana pag-isipan niya ng maigi at pagplanuhan niya para once na sumali siya, panalo agad. Ganon! Di ba? So, yun. So, laban lang, Pauline, kung gusto mo. At ito, para sa sumunod naman natin, chika, ano naman masasabi mo sa mga Latinas na pambato ngayon sa Miss Universe katulad na Ecuador, Venezuela, Costa Rica, Cuba, Brazil. So, tingin mo, Mama Sam, palaban ba talaga sila? At sino ang favorite mo sa kanila? I love yung beauty ni Brazil. Gusto ko yung pambato ng Brazil sa mga Latinas ngayon, ha? Kasi, syempre, ang fresh ng beauty niya at pwedeng maging Miss Universe din, di ba? So, yun. So, gusto ko yung pambato ng Brazil. Inaabangan ko siya. And then, gusto ko din syempre sa Ecuador. Tulad nga ng sinabi ko, favorite ko sa Ecuador. Kahit noon pa man na lumalaban yan, gustong-gusto ko na talaga yung beauty niya. And, tignan natin. Si Venezuela, hindi ko masyado bet. Charot. Pero ayun, sa Ecuador and Brazil. And looking forward pa tayo kung sino pa yung mga Latinas na darating. Diba? So yun, good luck sa Latin country and good luck syempre kay Ecuador, Venezuela, Costa Rica, Cuba, and Brazil. Diba? Tingnan natin kung sino ang magpe-penetrate sa kanila pagdating sa competition ng bonggang-bongga. So yun. At ito ang sumunod nating chika. Nako, mga Indonesian fans natataranta dahil ito nga, sabing ganon, mag-ingat daw si Philippines, baka top 10 lang daw uli ang marating at mas makarating pa daw sa dulo ng kompetisyon ang magiging pambato ng Indonesia sa Miss Universe. Bakit? Nanalo na ba? So, ito nga, malakas daw kasi yung pambato ng Bali. Oo, at maganda daw. So, doon daw sa Miss Cosmo, ang naging pambato nila ay from Bali at nanalo at naging top 10 lang si Atisa. So, ngayon, kumpiyansa ang mga Indonesian fans na sabi nila, magiging malakas ang laban nila sa Miss Universe kung mananalo nga ang taga-Bali girl. So, ang masasabi ko, manalo ka muna sa Miss Indonesia Universe. And then, paghandaan mo para at least, di ba, pumalo kayo ng bonggang-bongga dahil noong 2019, top 10 kayo. Kahit anong galing ni Federica, top 10 lang ang narating ni Federica. Noong 2021, ayun, medyo nakausad pa rin sila sa semifinals kasi top 21 sila. And then, 2022, unplaced sila. Syempre, tayo din ba? Unplaced din ba nun? Tapos sumunod ay 2023. Ay hindi, noong 2022 hindi. 2023 naman ay unplaced sila. 2024 unplaced sila. So 3 taon na sunod-sunod na unplaced sila. Tapos hindi sila lumaban noong 2021 na ginawa nga doon sa Israel kung saan naman nag-top 5 naman tayo. And then ngayon, sinasabi nila, winner na daw. Charot. Ay nako, mga ambisyosa. Yung Thailand nga, hindi manalo-nalo Sila pa. So, yon. Kung si Thailand nga, si Kun An na ang may-ari. Tingin mo, papayag si Kun An na maugusan niya ang Thailand o nang ganun-ganun lang, diba? So, I don't think so. Parang feeling ko, kung sakali man mananalo to, siguro may laban. May laban na makapasok sa semifinals but not to the point na makakarating sa dulo ng competition. So, nung last year nga top 30 na, hindi pa sila pumasok So, ito pa kaya. So, good luck, di ba? Kung ganon, good luck. Ayoko na may underestimate yung kakayahan ng kanilang magiging pambato kung sakali man. But nandoon ako sa point na wake up, paminsan-minsan Indonesia. Na sana maintindihan din ninyo na hindi ito ganong kadali. Syempre, looking forward ako doon sa mga
ipapakita ng kandidata nila doon sa Miss Universe, and then hindi to Miss Cosmo, Miss Universe to. So yan, so mahirap, but nandoon ako sa part na I hope so na sana makaarangkada yung pambato nila, kasi di ba nakakahiya naman, tinatawag nila yung country nilang powerhouse, panay naman ang unplace nila sa Miss Universe na magkakasunod na taon, o di ba? Saka yun nga, si Thailand nga hindi manalo-nalo, sila pa. So yan, good luck sa kanila, yun ang masasabi ko. Good luck and wish all the best. So yan, nakakaloka, nakakawindang, nakakapraning. So yun, nakakaloka kasi yung mga eksena talaga nila, no, kung iisipin mo. So nakachamba sila noon sa Miss Cosmo kay Atisa dahil nagwagi sila, so feeling nila tinalo talaga nila si Atisa ng bonggang-bongga. Pero kung iisipin mo naman, para naman kasing nagkaroon din ng dayaan dyan, bakit na-aksidente si Atisa lang, o di ba? And then yung mga candidates nila na iba ay safe na safe, si Thailand at saka si Indonesia. Parang ano ba? Ayoko na nga lang silang pag-isipan ng masama, pero minsan mapag-iisipan mo talaga ng masama, no? Pero sige lang, laban lang. Oo, so magkaalaman na lang sa Miss Universe. Kung tingin ninyo ay hanggang top 10 lang si Atisa sa Miss Universe, tingin ninyo yan. Pero wag kayong magpakasiguro. Baka mamaya yung tingin ninyo ay maligwak ng bonggang-bongga. So, alamin natin sa mga susunod na laban. Ganon. Nakakawindang. Nako, Indonesia, you did it. Diba? Ayan na naman kayo. So, ito, 150 contestant na possible na magpuksaan sa Thailand for the Miss Universe. And then, ayan na. So, syempre, mahirap to. Hindi to madali. Tulad nga ng sinabi ko, syempre, yung airtime neto, kakainin ng bonggang-bongga. Saka, nakakatamad manood ng ganyan. So, ano kayang gagawin nila sa preliminary competition? 5-5 na naman ang palalabasin nila for the evening gown. Ganon. Diyos ko, nakakaloka na lang, no, ang Miss Universe. Pero syempre, looking forward pa rin tayo kung ano yung ipapakita nila sa Miss Universe. At nandoon ako na sana talaga mapag-igihan nila ng maigi. And then, of course, syempre, yung pambato natin na si Atisa Manalo ay sana talaga makarating hanggang sa top 5. For now, nangunguna siya sa lahat ng mga prediction Pero kasi prediction lang to, hindi naman tayo pwede umasa doon. So, kailangan din talaga ng gawa, di ba? So, action for Atisa Manalo. So, styling lang, ayun na, magiging perfect na yun lahat. So, yan. Kayo ba, guys? Ano, guys, ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? Please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. Siyempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.